Ibig sabihin, hiwala pong pulisiya na binuo ang Kongreso kung paano gagastusin dito at ang gagawa ng batas ay yung mga nasa ehekutibo na pinagbabawal po dahil nga po sa ating separation of powers. Alam nyo, mga kaibigan, nakakalimutan natin na yung mga pagbibigay ng ayuda ng mga mambabatas, yan po'y illegal. Naging kliyente ko po, 27 billion pesos gagastusin sa pamamagitan lamang ng approval ng isang tao, ang makapangyarihan at maladyos na Mr. Speaker. Pero bakit po si Speaker lamang ang binigyan ng kapangyarihan sa budget ng 2024 na mamahagi nitong akap na nadiskubre ng mga senador? Alam nyo ba ho, aksidente talagang pagkakadiskubre pala ng akap na yan. Ang kwento merong isang senador na dati kongresista, abay hindi pa nabubula ang pangalan doon sa kanyang email group ng Kamara de Representante at doon niya nakalap nga yung balita na ang mga gusto humingi ng ayuda kasama na yung akap ay kinakailangan makipag-ugnayan kay Speaker. Mantakin nyo, pati pala mga senador na nais makakuha ng konting akap, makikipag-ugnayan kay Speaker. Pwede ba yan? Na pakahihingi ng pondo ang mga senador na ang boto ay hindi bababa sa 16 million sa isang speaker na ang kanyang boto siguro pinakamataas na ay 100,000. Ay nako, anong pong nangyari sa ating bayan? At saka alam nyo, mga kaibigan, nakakalimutan natin na yung mga pagbibigay ng ayuda ng mga mambabatas, yan po'y illegal. Naging kliyente ko po si dating Secretary Liling Briones at saka dating NEDA at saka Finance Secretary Jokdo nung kinwestiyon namin ng PDAF sa Korte Suprema. At kami po'y pinanigan ng Korte Suprema. Ang sabi ng Korte Suprema, yung mga proyekto na ina-identify ng mga mababatas matapos maipasa ang budget ay illegal. Ang trabaho lamang ng Kongreso ay para magbigay ng otorisasyon kung paano gagastusin ang pondo ng bayan sa pamamagitan ng pangtaunang budget. Pagkatapos na mapasa ang budget, wala na dapat kinalaman ang mga mambabata sa implementasyon ng mga programa. Abay, kaya nga po, yung mga pamimigay ng ayuda sa ngalan po ng mga congressman at mga senador, illegal po iyan. At mas illegal naman po yung mga lump sum appropriation gaya ng akap na bigla na lang na parang magic na sumupot doon po sa bicameral committee proceedings. Alam mo, yan po talaga yung sistemang bulok yung BICAM. Kasi lahat ng stage ng budget preparation mula doon sa budget call, doon sa submission ng National Expenditure Program, first reading, second reading, plenary sa Kamara at saka yung committee, first committee hearings, tapos third and final reading sa Senado. Lahat po yan ay meron transparency at accountability. Bakit? Nasa publiko po, sinasa publiko po ang lahat ng proceedings. Pero dito sa BICAM, abay para silang may mga crystal ball din. Para silang ginagaya si Kaminyong at kanyang crystal ball. No? At sila lang nakakaalam kung anong idadagdag bawas nila doon sa budget. At isa nga po ito sa nadagdag nila na ang nakakaalam lamang ay yung mga nagdagdag. Kasi pati yung mga senador na sumapoy naman dyan, ay hindi nila nalalaman yun. Meron nga po silang pirma, pero yan po yung electronic signature na nakalaan pagpirma na doon sa final BICAM report. Pero hindi po nila akalain na merong note. Ito po'y hindi mismo doon sa budget Ito'y note na inappend doon sa budget ng DSWD na yan nga parang akap ay narariyan at tanging si Speaker lamang ang magpapamudmod. Kaya po ako nagagalit ganito Biro nyo, talaga naman mga hipokrito yung mga congressman na yan. Matapos nilang ibigay ang 650 na confidential fund para kay BP at Secretary of Education, ibinawi nila dyan din sa small committee matapos maaprubahan ng mababang kapulungan sa komite at saka sa plenaryo yung 650 na yon. At ang dahilan, to quote Stella Kimbo, we are the right side of history daw. Dahil wala daw proper accountability ang paggastos ng confidential funds. Excuse me, ino-audit po yan ng COA. At ang pag-audit ng COA, kinakailangan iisa-isahin mo kung paano mo ginastos ang confidential fund. Hindi gaya ng Kongreso na ang kanyang liquidation ay sa pamamagitan lamang ng mahiwagang certification ay certify that it was spent for a public purpose. Tapos malalaman-laman natin na yung 650 na nakalaan para sa vice chairman ng
NTF-ELCAC at saka ng DepEd na alam natin na pinepenetrate ang mga komunistang CPP-NPA ang ating educational system, tinanggal dahil wala raw proper accountability. Tapos ngayon, 27 billion pesos gagastusin sa pamamagitan lamang ng approval ng isang tao ang makapangyarihan at maladyos na Mr. Speaker, na kung saan nanggagaling ang mga Biyernes na sinasamba ng ating mga congressman. Alam nyo, hindi na po kongreso yan eh. Para silang kulto na eh. Ng Panginoon ay isi-speaker dahil kailangan namin ng akap, kailangan namin ng AIDS, kailangan namin ng infrastruktura. Mabuhay ka, sambahin ka, Mr. Speaker. Ganyan na po nangyayari ngayon sa kongreso. Dahil nabubulag sila sa kadatungan. Yan po ang katotohanan. Attorney. Pero nabuking sila at lalong nagagalit ngayon ang taong bayan. Sa regular na pagbabudget, saan ba mag-uumpisa? Paano ba nag-uumpisa? Halimbawa, para at least mabigyan lang ng gabay yung ating mga kababayan. Kasi lumalabas, nung nakapanayam din namin ng taga DSWD, maging sila, kung saan nakapangalan Hindi nila alam. hindi rin nila alam. So pwede ba yun na hindi nila alam, tapos isiningit lang sa kanila? Pwede. Yan ang nangyari eh. Pero ano ba ang ano? Halimbawa, Okay, ganito kung may yan, programang isang ahensya ng gobyerno, ganito yan. paano ba? Magsisimula yan sa budget call. DBM, sasabihin sa lahat ahensya, sabihin nyo sa amin kung anong kinakailangan nyo sa darating na taon. Tapos yan, pwede naman mag-propose sa mga projects dyan ang kahit sino, pero dapat dumaan sa Regional Development Council. Yan po ay pagtatagdi-taginiin ng DBM at magiging National Expenditure Plan. Ito yung budget proposal na ibinibigay ng Presidente sa Kongreso. At tandaan nyo po, bagamat ang maghimay-himay niyan ay ang Kongreso, hindi po pwedeng dagdagan o pwedeng tapyasan. Tapos po yan, pupunta na yan sa Kongreso yung NEP. Magsisimula po yan sa Kamara. Yan po yung mag-first reading, i-refer sa Committee on Appropriation, magkakaroon ng committee hearing ang iba't ibang mga komite para sa iba't ibang mga departamento. Tapos po yan, magkakaroon ng plenaryo at aaprubahan ng Kamara. Diyan pa lang pwede magsimula ang Senado. Ganon din po ang dadaanan yan. First reading, committee, plenaryo. Tapos, para ma-reconcile yung pagkakaiba ng budget bill na ginawa ng dalawang kamara, pupunta po yan sa bicameral committee. Diyan po nangyayari ang karamihan ng mga kababalagan. Gaya nga nitong AKAP na diyan po nasingit yan. Yung mga infamous na insertion. Kasi nga po, wala sa NEP, biglang lilitaw sa BICAM report na magiging bahagi na ng National Appropriations Law. Dahil yan po ay aaproban. Tapos po niyan, pagtapos na yan, ang sabi ng Korte Suprema, doon sa kaso nga na hinain namin kasama si Secretary Leonor Briones, Secretary Jokno at Grego Belka, tapos na ang papel ng Kongreso. Ang papel na lang Kongreso, yung oversight kasama ang COA para masigurado na tama ang paggagastos ng pondo ayon sa pantaunang budget. Okay? So ang implementasyon na po niyan, ehekutibo na po yan. Kaya talaga dapat itigil na itong polisiya na mga congressman at senador ay namimigay ng ayuda. Hindi po trabaho nila yan. Labag po yan sa desisyon ng Korte Suprema doon sa pork barrel. No? Para kasi ginagawa nilang pork barrel yan, pinupolitika nila yung pamimigay ng ayuda na hindi dapat. Bakit? Kasi pag pinulitika mo yan, syempre ibibigay lang nila yan sa mga supporters nila. Dapat po maibigay yan sa mga nangangailangan, hindi lang doon sa kanilang supporters. So yan po talaga yung buong proseso. Kaya nakapagtataka po na biglang naisingit itong halos 27 billion na hindi naman hiningi ng ahensya at hindi nalalaman ng ahensya. Na tanging Kongreso lang ang may alam. Kongreso na pati ang Senado hindi alam. Of course, ang palusot nila, pinirmahan. Electronic signature daw po yan eh. Yan ay required dahil nga po natapos yung BICAM conference. Pero wala naman silang alam na meron palang ipinasok. Now, bakit alam natin na Kamara nagpasok niyan? Una-una, sila yung Secretariat. Kasi nga po, ayon sa saligang batas, dapat mag-originate sa kanila. So hindi ako nagtataka kung yung preparation mismo ng National Appropriations Law ay ginawa po ng Kongreso. Pangalawa, sila lang nakakaalam nito at saka bakit ang mamimigay nito si Speaker. Alam mo, walang pagkakaiba po yan sa krimen ng forgery. Kasi parang forgery nangyari dito nagdagdag na kapag hindi malinaw kung sino ang gumawa ng forgery, kung sino nakinabang, yun ang presume na may kagagawan. At sino makikinabang? Natural, si Speaker. Dahil siya lang ang mamimigay nitong akap na ito.
So ang presumption, sila rin ang pasimuno kasama ang kanyang mga kasama nga sa Kongreso. Lalong-lalo na yung 11 na nakaupo sa BICAM committee sa panig po ng Kamara. So, nako, ibang klase po ito. Dahil ako po, matagal na ako nagtrabaho sa Kongreso. Bago po ako naging kongresista, naging staff po ako nung ako estudyante. Talos 3 taon po yan. Naging chief of staff pa ako ng 3 taon dyan sa isang kongresista. Tapos naging kongresista pa ako na isang termino. Ngayon lang po ako nakarinig ng ganito. Bastusan po ang nangyari. Kasi dapat naman, kung meron kang i-insert, malaban ng iyong mga counterpart sa Senado, ito po palihim. At saan ka nga nakakita ng ayuda na speaker ang mag-authorize ng disbursement? Ito pa pala ang masama. Wala pong sinasabi kung sino ang po pwedeng makatanggap ng ayuda. Ang sabi lang, ito ay ayuda dahil nga po nagtataasan ang presyo ng bilihin. Mali po yan. Because ang test po para malaman kung kumpleto ang isang batas ay kung wala ng diskresyon na gagawin ang magpapatupad ng batas. Pero ito, wala pong guidelines kung sinong dapat makatanggap, paano mamimigay, at kung anong basehan ng pamimigay. Iniwan po ito sa IIR na gagawin pa. In other words, the statute is incomplete. At ibinibigay niya yung pagpapatupad ng batas, dahil ito ay incomplete, doon sa mga magpapatupad na illegal. Dahil ibig sabihin, wala pong polisiya na binuo ang Kongreso kung paano gagastusin dito, at ang gagawa ng batas ay yung mga nasa ehekutibo na pinagbabawal po dahil nga po sa ating separation of powers.